So, nakita niyo po yung behavior, okay, ng mga pulis, lalo na yung kay Torre. Actually, more on Torre. Na pinapaliwanag ni Attorney Torion na yung kanyang warrant of arrest, okay, na pinapakita doon na nakalagay na pwedeng arestuhin yung target o yung subject doon ang nakalagay doon ay dinidiin ni Attorney Torion na yung nakalagay doon sa papeles na salitang elsewhere ay pwede mong arestuhin ang isang may warrant of arrest sa kahit saang lugar. Hindi sa kahit anong lugar ang gusto mong, kung gusto mong lugar, okay, na gusto mong pasukin nang wala kang proper order ng korte. So kung napanood niyo, nakita natin kung gaano ka abusive itong ang tawag nila ay si Diwata Torre. Nakakahiya dahil napag-alaman na ito daw ay miyembro ng INC. So ako, marami akong kaibigan na INC na mga mabubuting tao at sana ito nga ay i-reprimand o ito ay kundinahin kung talagang totoo siya ay INC dahil nakakasira siya sa religious group. At sana ito na rin ang maging hudyat na magsalita na rin yung ibang mga religious group sa ipinakita na unlawful arrest, unlawful detention na ginagawa, pag-aabuso sa batas, di ba? Kasi may mga inaresto sila na mismong miyembro ng KOJC na wala naman pong mga kaso at ayaw nilang papasukin. So, dinitain nila, ang dami nilang atraso sa taong bayan. Pero sino ang dahilan nito? Sino ang nag-utos nito? Wala na pong ibang mag-uutos nito, ulit-ulitin natin, kundi ang mga adiktador, mga smuggler, kidnapper sa loob ng Malacanang na si Marcos Jr. at ang kanyang asawa. Dahil nga umaakto with impunity na parang hindi sila pwedeng parusahan o untouchable itong mga putang inang ito, mga kababayan. Kaya harap-harapan kahit may camera ay ginagawa nila yung pang-aabuso sa ating mga kapwa Pilipino. Ulitin ko, hindi po ito usapin ng kahit anong religious group. Usapin ito ng bawat Pilipino na niyuyurakan, na binaabuso, na sinasaktan sila ng adiktadoryang gobyernong bangag. Bakit? Dahil syempre inatasan niyang si Torre dahil may kausap siya sa telepono habang ginagawa nila ang kanilang pagmamalabis, pang-aabuso. Wala silang legal na basihan para i-detain o wag papasukin yung mga tao doon sa property, which is private property, and also a religious property. Na alam naman natin lahat na mayroong batas ang Pilipinas ng separation of powers and church. So walang sino man ang maglapastangan o magpulong mismo sa mga tao doon na nakatira o ayaw papasukin. Walang karapatan itong hinayupak na PNP na ito na nilalapastangan, inaabuso ang kapangyarihan sa what? Sa magkanong halaga, sa anong pangako ni Satanas na galing sa corruption money, galing sa smuggling and everything para i-bribe itong si Torre, para gawin niya ang kahayupan na ginawa niya kasama yung mga pulis doon na yung iba ay parang mga walang alam o mga inosente o na napipilitan silang gawin ang kanilang mga inuutos sa kanila nitong adiktador na gobyernong ito. At doon makikita ninyo sa report ng Pulso ng Bayan, ng SMNI, yung may mga police, mga palangga na naka-US, may US flag o US badge. Ano ang sinyalis niyan? Ano yon? Sinuot lang nila? So, habang pinapanood ko, sinuot lang nila yung badge na yon para ipakita kasi lantaran na pinapakita nila na may US badge sila o US flag.
So, sino yung mga taong yun? Kasi karamihan, ang mga ito ay naka-cover yung muka. Ano ba ito? Mga pulis ng Amerika? Diyan pa lang may nilabag na sila na batas. Bakit Amerika ang susugod sa kapwa Pilipino? Bakit nila, in the first place, ano ang basihan? Alam natin na walang basihan. Bakit kailangan nilang sugurin, pahirapan, may mga namatay, atakihin sa puso, bigyan ng trauma ang mga taong inosente? Bakit may US forces doon? Yan ang ipaliwanag ng adiktadoryang gobyernong ito na alam ko hindi na sila magtatagal dahil itong araw na ito ay sinimulan nila para mag-aklas ang taong bayan, para magalit ang taong bayan na kayo ay pinamumugaran ng adiktador. Alam nyo na si Marcos Jr. ay addictus benedictus dahil authenticated, kaya yan sila galit na galit, mga kababayan, dahil addictus benedictus, authenticated ang kanyang pagiging addictus. Kaya yan po ang ginagawa nila ng panggigipit sa taong bayan, kahit na nakikita na ng mamamayang Pilipino ang ginagawa nila. Ayan, ulitin ko, addictus benedictus, authenticated si Marcos Jr. Kaya ito po ang idinudulot sa ating bayan dahil sa addictus benedictus na gobyernong ito. Ayan ang mga resulta dito sa Amerika na pina-authenticate ko. Kaya yan po ay tunay, yung ating video na ipinakita, tunay na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Okay? Ngayon, ano gagawin ng taong bayan? Siyempre, patuloy kayong magsalita. At sabi ko nga, lumabas sa inyong mga bahay pag dumating ang tamang panahon at today is the right time. Kasi may mga pinakita doon na parang meron silang mga tags or something, may banner or something, di lang pinakita. Isa sa possible na magpa-plant sila ng ebidensya. Alam naman natin na mga adiktador, ang mga tiwaling mga kapulisan, ay magaling silang mag-fabricate ng mga istorya, magtanim ng mga ebidensya, para what? Para ipahamak o implicate nila ang mga members ng KOJC o mismo ang simbahan, ang kingdom ng KOJC, kasi yun ang purpose nila para magtanim ng anything doon para ma-justify nila or magawa nila ng kwento para ma-take over ni Liza Tanas at ni Bangag Jr. ang pag-aari ng KOJC. Harap-harapang binabastos po nila ang kapangyarihan ng konstitusyon at kapangyarihan ng batas. Kaya sa Pilipinas, wala na pong batas dahil ang nagpapatakbo sa inyo ay adiktador sa pamamagitan ng paggamit nila ng excessive force. Binring ka nila harap-harapan, mga kababayan. At pinapaliwanag ng isang abogado doon ng SMNI na hindi tama yung ginagawa nila. Wala sa batas. Wala sa batas ang ginagawa nilang paghalugog doon na paulit-ulit, buong araw yata sila naghalugog. Pabalik-balik daw si Torre, baka sinusurvey niya na, di ba, at pipili siya, Liza Tanas, ito yung room number 1, number 2, dito ako. Siguro sinusurvey niya na kung ano ang gusto niyang i-occupy doon dahil napakaganda naman talaga ng kingdom, ng property ng mga ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang si Pastor Kibuloy ang may-ari nun. Yung mga bata doon na mga eskolar, yung mga missionaries, yung mga naglilingkod doon, walang mga kasalanan, mga inosente. Pero anong ginawa po ng adiktador na gobyernong ito? Nasaan na ang sumisigaw noon ng mga dilawan na martial law, martial law? Wakasan na ang tyranny, ang authoritarian rule, mga gano'n ang mga sigaw. Pero nasaan nakakampi na ngayon ng mga adiktador. Kaya napakalungkot, ulitin natin, napakalungkot ng ating bayang Pilipinas dahil ang sumisigaw for 36 something years na ang mga Marcos ay ganito, ay ganyan, ngayon ay tahimik na sila. Wala po kayong pinagkaiba dito sa sinasagyaw ninyong adiktador. Kung kayo ay pipikit na lang,
tatahimik na lang na harap-harapan na binabiolate na ang batas, binabiolate ang rights ng bawat isa doon sa Davao City. Hindi porket dahil hindi nyo gusto ang Duterte, hindi nyo gusto, hindi kayo kaanib nitong KOJC, ay matutuwa kayo. Well, kung ganyan ang nararamdaman nyo ngayon, wala kayong pinagkaiba sa mga diktador at demonyo. Dahil ang mga diktador po at bangag na bangag sa pinagbabawal na gamot, yung satisfaction nila ay kung paano manakit ng kapwa. Kaya nga, di ba, kapag high na high ka, it's either gumugurgur ka ng tao, o nanghaharas ka, o nagnanakaw ka, o gumagawa ka ng kung ano-anong karumal-tumal. So kung ganyan, nagkakaroon kayo ng satisfaction, ng happiness dahil inaapi o inaabuso ang rights ng inyong kapwa Pilipino, then wala po kayong pinagkaiba. At sabi ko nga, i-wish ko na sana susunod ang mga anak ninyo na ganituhin ng diktador na gobyerno o sino pa mang tao. Kasi wala kayong pakialam, natutuwa pa yung iba sa inyo. Pero again, konti lang naman kayo. Harap-harapan ang ginagawa na pang-aabuso, pagwawalang galang, di ba? Pang-nanakit nitong mga alagad ni Liza Tanas sa pamamagitan ni Torre at ni Marbil. Nagdura-dura sila doon, nagsigarilyo doon ng mga polis na walang huling-huli sa camera, may umihi, kung ano-ano ginagawa lang, pambababoy, pambabasos. Ang dami po nilang mga binastos or nilabag na batas, mga palangga. Yung behavior nila, yung misconduct nila na dapat sila ay parusahan kapag wala na yung diktador. Kasi ngayon, sila ay, ang feeling nila, mga kababayan, ay powerful sila at wala pwedeng magparusa sa kanila. Kasi nakita nyo naman sa action nitong si Torre. Anong sabi niya? Hindi this is not that time para magdebate tayo, attorney. Magreklamo kayo sa korte. Ganyan ba? Kaya itong hayop na to dapat bitay kasama si Liza, kasama si Bangag, kasama si Tambalos, kasama silang lahat. Kaya kapag nagkaroon ng takeover, whether ito ay military junta o whatever, dapat talagang 1 linggo, 2 linggo, i-approve yung bitay na yan at bitayin lahat ng mga putang inang ito. Para magkaroon ng maayos na Pilipinas. At ikaw na trolls, ikaw na bayaran ni Liza, sana hindi ikaw ang susunod na biktima. Dahil hanggang ngayon, okay? Hanggang ngayon, ikaw ay biktima at ikaw ay tanga na nagpapabayad dito sa gobyerno ni Bangag Jr. Masaya kayo dahil nasasaktan itong mga miyembro ng KOJC. Okay, galit kayo kay Pastor Quiboloy. Pero gusto nyong idamay itong mga inosente, mga bata at mga elderly. Ganon ba kayo kahayop? Ganon kayo kademonyo? May araw kayong lahat. May araw kayong lahat. Ikaw, Torre, ikaw, Liza Tanas, hindi ka forever dyan. Huwag mong antayin karnihin ka ng taong bayan. Huwag nyong antayin na karnihin kayo ng taong bayan sa inyong kababuyan, sa inyong pang-aabuso sa batas. Hindi kayo forever. At talagang idinadasal ko na magbabayad kayong lahat ng mga hayop kayo, pagbayarin kayo, kung sino man na mag-take over. Bitay, dapat ibalik ang bitay. Lahat kayo bitayin. Lahat sa pang-ano nyo sa taong bayan. Imagine mo, mga palangga, harap-harapan, papasukin nila ang hindi sa kanila. Kasi nga, yan ang intensyon ni Bangag, ni Liza Tanas. Ang mamangamkam, kamkamin ang hindi sa kanila. Maliwanag muli na tayo ay may sinusunod na batas na hindi mo pwedeng panghimasukan ang mga religious, mga simbahan. Hindi mo pwedeng pakialaman. Nag-search na nga kayo, nakita nyo, wala. Pati mga drawer, binuksan ng mga putang ina. Bakit nila binubuksan ng drawer? Ang hinahanap nila ay si pastor. Kasya ba si pastor sa drawer? O naghanap kayong manakaw ninyo? O naghahanap kayo, buti na lang active yung mga missionaries doon, mga members na lagi sa camera, o pwede nilang tamnan, pwede nilang lagyan ng droga, pwede nilang lagyan ng pulburon. Harapan pong adiktadorya at pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas ang ginagawa ng mga pulis na ito. At wala na pong saysay muli na mabuhay sa Pilipinas kung ganyang klaseng pamamuno ang nakikita ninyo. Wala po silang takot. Walang takot sa Diyos, walang takot sa batas,
Walang takot dahil harap-harapan, even ng mga senador, mga kongresista, walang takot mangurap. Kasi feeling with impunity nga sila eh. Feeling nila ay hindi sila mapaparusahan kasi hawak sila ni Bangag, hawak nila ang mga tiwali sa Supreme Court, hawak nila lahat ang mga pulis. So saan tutungo ang isang ordinaryong Pilipino kung ganitong walang legalidad o walang batas na sinusunod sa ating bayan, mga kababayan? Wala, di ba? Saan kayo pupulutin? Kaya sabi ko, dun sa mga hindi kumikibo at natutuwa pa, sana ipagdadasal ko na susunod na kayo. Okay? Nasusunod na kayong babuyin ng mga baboy ng pulis na ito. Total, wala kayong pakialam, di ba? At sana yung ating mga gising na gising dyan, lumabas na po kayo sa kalsada. Harap-harapan na po talaga ang pang-aabuso ng bangag na gobyernong ito. At kapag bangag ka, wala ka sa tamang katinuan. Diba? Walang pagrerespeto sa mga simbahan. Okay? Ito nga, yung dasalan ng ating mga KOJC members. Pati eskwelahan na antala ang pag-aaral ng mga bata dahil nilusob ng mga hayop na ito. Kaya dapat sila, mga palangga, na pagbayarin sa kanilang ginagawa dahil maraming batas tayo dyan. Okay. According to our research, ano ang mga kanilang kanilang mga inabuso? Article 2, Section 6. Ito, guarantees the separation of church and state and protects the free exercise of religion. Any government action that fringes on religious freedoms or interferes with the affairs of a religious organization can be deemed unconstitutional. So definitely, ginulo nila ang pagdasal, ginulo nila ang matiwasay na dwelling ng mga tao doon, ng mga nagdadasal, family dwelling, doon sila nakatira eh. Diba? So nilabag nila, napakaraming nilabag dito sa ng mga hayop na ito. My God, saan pupulutin ang Pilipinas? Si Lisa Tanas ang maghari-harian na nag-abot o nag-alok ng droga, nag-alok ng pulburon kay Cathy Binag. So gusto nyo yun ang mamuno sa inyo? Patuloy kayong pamunuan ni Marcos Jr. Well, si Marcos Jr. ay di naman talaga namumuno. Siya ay sinusubuan lang ng pulburon ay tatango-tango na at si Tambaluslos, sila nagpapatakbo, ninanakaw na pera ninyo tapos tahimik pa rin kayo. Kung pwede ko nga lang hilingin sa Diyos na tunawin na lang ang Pilipinas, unahin tunawin yung mga demonyo, matira kayo mabubuti. Kung pwede lang mangyari yan, di ba? Nakakaawa kayo mga kababayan. Okay? Well, somehow nakakaawa din yung mga pulis. Di ba? Doon na mga ayaw din nila siguro yung trabaho nila pero napipilitan sila. Iba mga bata pa. The reason why ganito, mga kababayan, kasi nga gusto nilang pagtakpan ang smuggling na ginagawa ng gobyerno imbes na kanilang tutukan muli yung mga sindikato katulad nila. Well, katulad nila, yung mga nagluluto, nagmamanufacture, nagpapasok ng mga illegal na asin, illegal na pulburon. Okay. Sabi niya ako, Bisaya, sige. Okay? Ano yun? Ito ang sitwasyon. Ano yung sitwasyon? Sabi ni Vega Warp, madami gusto ito ang sitwasyon ngayon sa KOJC Properties Invasion, takeover, and then occupation po. Ititigil lang daw po ang occupation nila kapag sumuko na daw si Pastor Kiboy. Nakita mo yan? Bakit idadama yung mga properties doon? Ang tinatarget nila tao. Well, lumabas na kayo sa kalsada. Kung nanawagan naman ang mga KOJC members, kayo ang mag-occupy ng Malacanang dahil inyo yan. Diba? Kayo ang mag-speak up. Kung pwede nyo, pain ang isang buong kalsada ng Pilipinas, gawin ninyo. Not only KOJC, lahat kayo. Di kami makaputaan ng mga yan. And I hope matatapos sila very soon. Sabi ko nga, lahat ng bagay na ito, ano ba ang nangyayari? Sabi niya ako, Bisaya, si Kibuloy, walang pinatay na tao, pero itong grupo nila Torre, madami ng pinatay ng mga members ng KOJC. Ngayon, sabihin niyo kung sino ang demonyo. Exactly.
Puro pagbibintang, hindi pa nga convicted si Kibuloy. Pero sila nakita ninyo. Di ba? May mga nasawi, may mga nasaktan. Wala naman, Angel Marlica, madadamay kami lahat matutuwa, sabi ni Mini Vlog. Sabi ko ang matutunan mga demonyo palangga. Sabi ni Jeffrey Aguilar, nagsisisi ako na sumuporta ako kay Bangag, lalo pa tayong ilulugmok sa hirap. Palangga, kung meron man, ako yung number 1 na sobrang nagsisisi. Sabi ni Miss, good shot siya. Si Rafi Tulfo kakampi daw ng mga inaapi. Hello, now what? Exactly, mga palangga. Nasimulan na ni Atty. Roque, Friday na sa EDSA, Queen Avery. Yun na nga, sana tuloy-tuloy na. Okay, sabi ni Benjamin Fowler, totoo po bang ang balita na nabaril o binaril itong si Nieto habang nasa-shopping sa London? Hindi, good news yan. I don't know, hindi ko alam. Good news yan, mga palangga. Dahil sa pangsalot sa lipunan yan. Okay, ang sentensya para kay Satanas, kuting tamba lahat ng kasama pareho kay President ng Romania, hinuli at pinagjajaril, sabi ni Adeline. Rito Bamparo daw, sabi ni Attorney Panelo, sabi ni G. Salatar. Sabi ni Jeanette Ilan, Mamarika, antay kami sa maglilid sa amin, labas kami sa kalsada, panahon na para lumabas tayo. Oh, lumabas kayo mga palangga. Grabe talaga yung ginawa nila sa KOJC. Labas na kayo dyan, sabi ni Galaxy. Pilipinas na budol tayo. Well, mga palangga, sabi ko nga, ito ay pagtatakip nila. Diba? Pagtatakip nila ito sa ginagawa nila habang nilulusob ang KOJC, tuloy-tuloy po ang smuggling ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Buwan-buwan o araw-araw tumatanggap sila ng pera galing sa Bureau of Customs. Araw-araw si Marcos Jr. ay sumisingot ng pulburon. Si Lisa Tanas kapag nagbabartik, nakipagtsoktsakan sa kahit kaninong PSG na lang napapagtripan niya. Yan ang nangyayari ngayon. Patuloy na pagnanakaw, patuloy na pagkakamkam ng mga patuloy na pangungupit nitong mga tiwali dyan sa Congress, patuloy ng paggigipit. Really? Ito yung Pilipinas na you are proud? Lahat kawatan? Lahat, yung mga anak nyo sinisira nila ang buhay dahil imbis na itong PNP na ito na mag-deploy ng 3,000 diyan sa KOJC na mga peace-loving citizens na, nagdadasal lang sila diyan, nag-aaral, namumuhay ng payapa. Imbis na nandoon itong si Diwata Torre na ito, nandoon sa mga iskelita. Kung doon sana siya sa mga nagluluto ng mga pulburon, 'di ba? Hinuhuli nila. Tignan, walang huli. 'Di ba? May narinig ba kayo na abala sila sa paghuhuli ng mga malalaking sindikato katulad ng panahon ni Duterte? Walang huli kasi sila magkakasabwat, sila ang kumikita. Nakakalungkot. Nakakalungkot ang Pilipinas na pinapayagan ninyo ganito ang inyong buhay. Ang hirap sa inyo, forever talaga kayong isusumpa ng demonyo kung papayag kayong magiging demonyo ang namumuno sa inyo. Kahit di Bangag, sabi nga, ang boses ng taong bayan ang boses ng tao ay boses ng Diyos. So bakit kayo tahimik na masaya pa kayo? Yung mga anak ninyo, hindi nyo lang nararamdaman ngayon. Yung mga anak ninyo tumutuwad-tuwad sa internet. Antayin nyo na yung mga anak ninyo naman ang dukutin ng mga sindikato at hindi nyo na makita. Ngayon, ang daming mga dinudukot. Dahil wala kayong pakialam. Okay? Walang pakialam kayo at natutuwa pa kayo sa sinasapit nitong mga kapwa nyo Pilipino. Tapos, ang lakas yung magsalita na proud kayo. Anong kaka-proud nyo na yung inyong gobyerno ay taksil, mga durugista? Lumabas na ang isang matapang na babae dyan sa Pilipinas. Si Cathy Binag na sinasabing si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus. Bangag, lango sa ipinagbabawal na pulburon, pati mga anak niya. Mga anak ng first Bangag na ito, pati si Lisa Tanas,
Ayan, nandyan sa Pilipinas, si Kati Pina, hindi nila makasukasuan kasi kapag nagkaroon ng kaso at pagdating sa korte, matatalo sila at, you know, ilalabas ang mga dapat ilabas at ipamukha sa kanila kung ano sila gaano sila kabangag. Ayaw ng dilawan at pinklawan. Ano sabi nito? Ni Palangga, Melba? At mga praning, okay? Mga praning na Catholic. Ano sabi Palangga? Hindi naman lahat Palangga, Catholic din ako. Siguro yung mga praning lang, hindi naman lahat, di ba? Ano problema? Harassment. So mama, kausapin niyo yung mga anak, yung mga adult lang, huwag yung mga bata. Yung may kakayahan, make sure na ano kayo medically okay. Ibig sabihin, magandang resistensya ng inyong katawan. Huwag kayo pumunta kapag may sakit kayo. Of course, ano pa kayo. Pero kung alam nyo, malakas ang inyong pangangatawan, kayo ay maging boses po kayo. Kasi kung kayo ay concerned sa inyong mga anak, sa inyong future, isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Kung kailangan, ninyong manindigan para tapusin na itong mga walang iyang ito, imagine ninyo, like 45.5% ng gabinete ay mga adik. Pinamumugaran kayo, pinamumunuan kayo ng adik, kaya hirap na hirap ang buhay ninyo. Ang mga farmers, hindi makaahon sa kanilang buhay. Nasaan na yung mga grupo ng mga jeepney, mga drivers, o kung ano pa man, mga union na mga ganyan. Diba, sigaw kayo ng sigaw, ito na yung pagkakataon nyo na dapat kayo sumigaw, na pumunta kayo sa kalsada. Alam nyo yung thinking ninyo na, okay lang, hindi pa naman kami naapektuhan ngayon. Ibig sabihin, yung puso po ninyo ay hindi pusong makatao. Pusong makademono yan. Kasi ako, nakikita ko. Buti nga wala ako dyan eh. Dyan sa ano na yan, sa Davao na yan. Baka inuna ko si Tore. Tama mo yun? Yeah. O hindi si Tore, wag pala. Si Bangag. Diba? Baka una kong ginampal yan. Pag nandiyajampal pa naman ako, hindi na bumabangon. Diba? O sana, merong ano dyan, may someone na gagawa ng mga bagay na ikakatapos na problema ng bayan. At yung someone na yun, ikaw yun, mga Palangga. Pasin ko, puro bata ang kinukuha na sumugod sa KOJC. Kasi lahat, tapos, by the way, meron pa, by the way, meron pa silang mga civilian na parang police daw na pinapahalo nila sa crowd. Pwede nilang gawin yan na kunyari gumawa ng eksena itong mga nakasibilyan na ito para galitin, okay? Galitin kunyari ang mga pulis para what? Para magkaroon ng kaguluhan, para ma-justify nila, baka magbratatat sila doon. Nakakagigil na. Okay? Sabi na ni Jeff Castillo, takot si Marlica. Saan ako takot? Gusto mo doon ko ang boto mo? Jeff Castillo? Magpakita ka. Huwag kang troll. Gusto mo doon ko? Gurgurin kita. Alright. Nurgur na kita. Duwag ka eh. Grabe talaga, nakakagalit. Sobrang mabulol, sabi ni Caroline. Wag mo, bakit wala pang nangungo sa people power sa EDSA? Mayroon na yan. Mag-antay lang kayo. May concert sa Batangas, sabi ni Arlene Macabenta. Oo nga, namigay, namudbud ng ticket, namudbud ng ayuda para kunyari rockstar pa yung Bangag. Pero alam mo ikaw, Marcos Jr., putang ina mo, ikaw ni Satanas, buwaka ng ina mong buwaka ng ina nyo lahat. May araw, may katapusan kayo. At idadasal ko sa Diyos na bitayin kayong lahat. 10 ng pamilya mo. Okay? Na mabitay kayo, maparusahan kayo sa lahat ng pagnanakaw mo, pangidnap mo sa mga bata, Lisa, yan maparusahan kang hayop ka. Hindi ka tao. Nalagpasan nyo lahat si Satanas.
Kung alam ko lang na ganyan kayo kademonyo nang nandiyan ako, dapat tinuslo ko na yung kipay mo hanggang ngala-ngala at nang natapos ka ng hayop ka. Mambubudol kayo. Sobrang pambubudol. Diba? Never again, sabi ni ikaw naman, Amy. Yeah? Habang ikaw ay hindi nagsasalita at puro ka nagsisinungaling, lalong hahaba ang baba mo. Sabi nga ni Sandra, kaibigan ko, kung si Pinocchio humaba yung ilong, ikaw yung baba mo, baka sasaya daw hanggang sahig, hanggang hindi ka nagsasalita. Grabe ang pag-iidnap. Yeah, mga palangga, you know that already. Oh, sabi ng isa, Madam, makakauwi na kasi 64 pesos na lang need ng OFW para sa meal ng pamilyang Pilipino, sabi ni Sarino. Ayun na nga palangga. Makontento daw kayo sa 64 pesos. Galing kaming Santo Tomas, Batangas kay Padre Pio. Ilan yung malaking billboard ni Abalos, sabi ni Joselito Albatra. Ayun na nga, nangangampanya ng isa pang addictus. Idens, let's concentrate the call once and for all. Pinas Aklas, Pinoy Labas. O, maganda yan. Pinas Aklas, Pinoy Labas. Hindi ka naman nanalo. I miss, sabi ni Rose Bradford. Ano daw? Nagsalita na siya? Hindi pa nagsalita yun? Ano sabi niya? Freddy Ordina, nagsalita sa Pandesal Forum. Ano sinabi ng itad? Paano magsasalta yung bulaang Ilocana? Hindi man Ilocano yun. Sabi ni Sparkles, ang gulo ng Pinas. Nag-aantay, well, you know, nag-aantay. Well, for sure may lalabas naman dyan sa palangga. Dyan sa kalsada na yan. Kawawa naman yung mga titinong polis. Ako yung mga military. You know what? Ako 2 years na ako nagsasalta dito no? Yung mga military, nabinggo yan ni Lisa Tanas ng PSG na chok-chak. Alam nyo, itong mga AFP, ewan ko sa inyo mga sir, di ba? Ano ba utak ninyo? Nasaan ba utak ninyo? Nasa paa? Hindi yun nararamdaman ito? Wala ba kayong mga puso? Hindi ba kayo nag-aalala sa inyong mga anak? Di ba? Kayo ay mga biktima din ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Kailan kayo kikilos? Sabi ko nga, pinagdadasal ko sa Diyos na bawat mga nagbibigay-bingihan sa inyo ay maging biktima ng karahasan. Para maramdaman ninyo kung paano yung inaharas. Baka sakali kayo ay tumapang, kayo ay manindigan, kayo ay lumaban. Kasi ang hirap sa inyo, yung iba natutuwa pa, wala kayong pakialam sa bayan ninyo. Kaya patuloy na mahirap ang Pilipinas dahil nakakita na kayo ng crime, wala pa rin kayong ginagawa. Pero pasimba-simba kayo sa Diyos tuwing linggo, o tuwing Sabado, o tuwing Wednesday, o whatever. Diba? Imagine ano ba dinadasal niyo sa Diyos? Alam ko ang dinadasal niyo sa Diyos. Pare-pareho lang tayo ng dinadasal. Anong sabi niyo? Lord, salamat sa mga biyayang natanggap namin. Lord, maraming salamat sa grasya. Maraming salamat po ay ligtas kami. Yung mga anak namin, patuloy niyo pong gabayan sa kanilang pag-aaral at iligtas. So yan ang ginawa sa KOJC, yung mga batang mga nag-aaral doon na bulabog, na traumatized. Di ba ganyan ang dasal nyo? Lord, sana iligtas yung aming mga anak kapag sila ay nasa eskwelahan, nagtatravel sila. Ilayo nyo sila sa mga masasamang elemento, sa masasamang damo, sa mangchuchok-chak. O, di ba ganun ang dasal ninyo? Lord, sana, for sure, nagdadasal kayo. Ako, nagdadasal ako. Pinagdadasal ko yung bayan ko. Sana ligtas lang po ang aking komunidad. At sana ligtas lang ang buong, hindi na sarili ko, ang una-una ko pinagdasal yung bayan. Sana ligtas lang, walang kaguluhan. At sana walang crime na mangyayari dito sa pamilya mo o sa pang-aapi. Diba? Ganun ang dasal ninyo. Tapos nakakita kayo ng crime. Ginagawa, nangamatay na yung kapwa nyo Pilipino, tahimik kayo, pumapalakpak pa kayo. Then, anak kayo ni Satanas, hindi kayo anak ng Diyos. From now on, huwag na kayo magdasal sa Diyos. Magdasal kayo kay Satanas. Okay. Ikaw, gugurgurin ko to lang to mga putang inang to. Ginurgur ko na. Diba? Okay. So, ginurgur ko mga sugo ni Lisa yan.
2 hours ago, saan dumating si Amy? Anong ginawa niya? Nagmodbod ng pandesal? Di ba ganun yung dasal ninyo? Ako ganun yung dasal ko eh. Nadasal ko mga nangamatay, mga kamag-anak, kaibigan, di ba? Nadasal mo, Lord, sana wala lang diablo, walang demonyo, pagdasal mo sana yung bayan. Tapos dasal kayo ng dasal. Mga hypocrite kayo, double standard. Anong silbi ng pagiging Christian nyo? Pagiging Jesus ninyo, kundi sinusunod ang salita ng Diyos. Padasal-dasal pa kayo, pa-preach pa kayo, pa every Sunday, meron pa kayong mga Bible study. Then wala kayong pakialam sa bayan ninyo. Huwag nyo antayin na kayo ng jombahin ng inyong mga katedral o kung ano man, di ba? O siguro kapag na-jomba na kayo, doon nyo ma-realize na, tama pala, dapat pala nagsalita na kami at ang hindi na nangyari sa atin to. Nakikita nyo na po, wala nga kayong pakialam eh. Sa 3 billion a month, na ninanakaw ng grupo ni Satanas, ni Lee Satanas, ni Marcos Jr. sa Bureau of Customs, wala nga kayong pakaalam sa 1 billion a month. Diba? Doon sa flood control, nakitang-kita naman, wala rin kayong pakialam. You just fucking don't care. Anak ba kayong Satanas din? Na dapat ka nasa kalsada na kayo lahat eh. Kung nasa Japan kayo, ganyang issue, harakiri na yan eh. Pero kayo, you just, okay, sige, hayaan nyo na si Bangag, okay lang yan, kasi so far, di naman kami naapektuhan, nakakain pa naman kami, hayaan nyo yung mga mahihirap, di ba, ganun kayo alam ko, ganun kayo mag-isip, yung mga medyo may kaya, hayaan mo na yung mga obrero, yung mga tricycle driver, yung mga ganito, ganyan, mga jeep, mga amoy araw, di ba, ganun kayo mag-isip, sarili ninyong tao, sarili ninyong mga kababayan, ay nilo-lockdown ninyo, wala kayong pakialam. Actually, kayo yung mga taksil eh. Kasi may mga nakakilala ako dati, may mga friends ako dati na kapag tricycle driver o jeepney driver, ang baba ng tingin ninyo. Kaya yung mga ganong kaibigan, nilalayuan ko kasi they don't deserve my friendship. Okay? Masyado nyong nilo-lockdown yung mga palengkera, mga tindera, mga ganon, di ba? Kasi feeling nyo nasa opisina kayo, you don't care. Kasi sumusweldo kayo, naka-mini-skirt kayo or something, nakapang-uniform kayo na pang-office. Ganyan kayo mag-isip eh. Pakonyo-konyo pa kayo eh. Oh my God, they're so eerie. Ano ba yan? You know, amoy pawis, ganon. Ganon kayo, karamihan sa ibang mga Pilipino. Ganon kayo, sarili nyong kapwa-tao, sarili nyong Pilipino, dinidiscriminate kayo. Kaya you don't care about your country. Tapos, sabi ko nga, kapag may mga exam na proud kayo. Diba? Gusto nyo magbasa ako, sakupin na lang kayo dyan, no? Dapat sakupin na lang kayo ng China o Amerika. For sure, yung iba, gusto sa Amerika. Magbasa ako. Kasi wala kayong kwentang nilalang. I'm talking yung mga walang kwenta, hindi lahat. Wala kayong kwentang nilalang sa mundong ito. Kung hindi nyo kayang ipaglaban ang inyong pamilya, ang inyong mga kapwa-tao at inyong bayan. At number 1 yan, pagmamahal sa bayan. Yan ang itinuturo sa eskwelahan. I don't know kung tinuturo pa yan. Kasi yung mga bata ngayon mukhang walang pagmamahal, di ba? Nagpapanatang makabayan, naglulupang hinirang, kumakanta, ang mamatay ng dahil sa iyo. Naturuan ka, nung bata ka pa, minumolde ka. May GMRC tayo, good manners and right conduct. Ano yung GMRC? You help your kapwa-tao. You help your friends. Di ba, pag bata ka, alalayan mo, tutulungan mo. Nakita nyo, kapwa nyo pinapatay na ng gobyerno. Then nakatawa pa kayo, tuwang-tuwa pa kayo. Asa na natutunan nyo nung elementary kayo? Nung high school kayo? Nasaan? Wala. Mga makasarili kayo. Antayin nyo ang hagupit ng langit o hagupit ng demonyo. Yan, dyan kayo eh. Di ba? People power na, sabi ni Ferdinand Alba. Ipakontempt ni Bato si Torres sa hearing. Yan, tulad na ni Bato. Pumunta doon. Good din yan na pumunta siya. Di ba? Hanggang ganun na lang ba? Dapat tama naman din kayo na sana may mamuno na. At si Harry Roque, andyan naman na mamumuno na yan. Pero mag-initiate kayo mga kababayan. Only one life to live in this world. You can die tomorrow or now. You'll never know. Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, at least lumaban kayo. Hanggang sa huling hininga. Ako, I will fight until the last drop of my blood. Laban sa mga bangag na ito. Huwag lang patraidor. Sabi ko nga,
Kung sa kamao lang sa kamao, kaya ko ipasak sa kipay ni Lisa to. Sa putang inang yan, isushoot ko to ng bonggang-bongga pag nagkaharapan kami. Eh, duwag naman yan, parang penguin. Diba? Lumambot ang bato. People power na. Diba nakikita ninyo? Nakikita nyo yung unfair treatment sa inyo. When you go to the mall, ato yung sakit na binitbit ko nung bata pa ako na nakikita ko yung unfair treatment. Pag pumunta pa lang kayo ng mall ginasika-sika na kayo mismo ng mga sales lady. Kala mo naman na pagka taas-taas ng inyong mga posisyon, you know, whether mataas o mababa ang posisyon, you have to respect your kapwa-tao. Melita Minorias, thank you palangga. So, you have to respect your kapwa-tao, Late Chong to 10 channel, di ba? Hindi, ang discrimination sa atin mas mataas. Tapos when you come here in the States or in Japan or in Europe, you know, nagreklamo kayo discrimination, kayo mismo nagdi-discriminate ng kapwa-tao ninyo. Di ba? Yung mga, yung iba nga dyan, mga kakilala ko, kala mo napakayaman. Ang inyong mga kasambahay, pinao-uniforme nyo para sabihin, mayaman kayo, naka-uniform yung kasambahay ninyo, parang mga ganon, di ba? My God, naputang ina nyo lahat. Ng mga nag-a-acting na akala mo, yaman-yamanan kayo. Para sabihin, mayaya ako, ganyan-ganyan. Julul. Diba? Ang daming ganyan sa Pilipinas. Kaya gusto ko nga pag-jujongkatin yung mga kipay na mga nag-a-arting ganyan. Lalo na si Lisa Tanas, very New York. Very pusali. Hi, Remy, how are you, palangga? Kung di lang kay VP Sara, manggagamit yung mga hayop na yan, sabi ni Sparkles. Rambalay, okay? Yeah, ang dami niyong kaartihan sa Pilipinas. Ang dami niyong kaartihan na akala mo mayaman kayo. Ang dami kong friends na ganyan, pinagtatakon ko na silang lahat. Now I have, you know, I'm so happy, no? Na meron akong friends sa matatapang katulad ni Cathy Binag. My God, thank you, girl. Thank you so much for your friendship. Ngayon lang, you know, napakatapang. Hindi natin kailangan ng kaibigang maarte, pa-cute-cute, pa-konyo-konyo na wala namang balls, hindi kayang manindigan, hindi kanya na ang labanan ng buhay. Puro pa-cute-cute, ganon-ganon. Puro kabigaan, hindi kanya ng buhay. If you want to be a role model, fight for your country, fight for your kapwa-tao. Nakikita nyo nang naghahandusay na yung mga kapwa ninyo doon. Nakita nyo na si Lisa nagnanaka, walang humpay, nagpapaparty maya-maya, nagbo-buffet sila ng pulburon. Yung mga anak niya, yung si Sandro, di ba? Oh, kaklase ni Barbie. O, tanongin natin, magkaklase ba sila sa pulburon? Oh, yung mga yan. Oh, nandoon, ganun ang mata. Sabi nga ni Cathy, yung dalawang anak ay nagpulburonic. Ganyan ba kayo? Din gagamitin ang resources ng gobyerno. Chopper para lang magtsuktsakan sa loob. Chopper para lang suminghot. Pera nyo, gasolina ninyo at lahat-lahat. Samantalang kayo, magtipid kayo, magtiis kayo sa 64 pesos per one day sa inyong pamilya. Tapos pinababayaan nyo ang gobyernong ito na pagnakawan kayong lahat. Gobyerno, senador, kongreso. Senado, kongreso. Pwede nyong sila palayasin dyan sa loob. Di ba? Inyo yan, House of the People. Then get inside. Pumunta kayo sa loob habang sila ay nagpapakalat ng kasinungalingan dyan sa kongreso. Pwede naman kayong pumunta dyan sa harapan at mag-speak up kayo. Nasa mga kamay nyo ang power to change your future. Diba? Sabi nila, hindi, iba kasi tamad, ganun-ganun, no? Sabi nga, kapag ang gobyerno ay matino at hindi ninanakaw ang pera ng bayan, yung mga tamad na yan, makakapagtrabaho yan, magkakaroon ng opportunity. Pero hanggat kayo ay pumapayag, yung putang inang toring diwata na yan, di ba? Na nangaharas harap-harapan, ay niyuyurakan, nilalabag ang ating batas, mga palangga. Walang mangyayari sa Pilipinas. Nasaan yung mga kapatid kong Muslim brothers, sisters? Nasaan po kayo? Mayroong batas, di ba? Na may batas, kasama kayo dyan. Kayo nga number 1 na magbebenepisyo na hindi pa kikialaman ang inyong pananampalataya. Nasaan po kayo? Alam ko, napakatapang yung lahi.
At kayo ang talagang una, alam mo kaming yung mga Muslim brothers, di ba? Kayo ang unang tao dyan sa Pilipinas. Kami ay may mga lahi na nga kami. Sana you speak up din po. You speak up. Kung pwede nga lang, iwalay nyo na yung Mindanao dito sa mga, well, kawawa naman yung taga Maynila ko. Well, sa Maynila ako pinanganak, kawawa naman. Yun lang, sa usapang matino, you have to stop this bangag government. Kailangan nyo silang patigilan. Sabi ni Norcos, Muslim po ako, nag-aantay lang kami ng lalabas. Salamat palangga. Nung nag-college ako, mayroon mga akong ka-boardmate, they are good people. Kaya nung dati mga nakarinig ako ng mga salta ng Muslim, no, they are good people. Bata ako, ang dami ko na nakasalamuhan ng tao, iba-iba. Ka-boardmate ko, Ilocano, from, Recto eh. Diba? Mga Muslim, they are good people. Kaya yung mga sinasabi ng tao, yung mga illiterate na mga tao na ito, ganito, ito, ganyan, mali kayo. Diba? Mali kayo. You have, ang mga like mga Muslim brothers, pinaglalaban nila yung sa kanila, diba? Kaya nga po kayo yung biktima lagi dyan eh. Yung inyong mga, like yung mga religion, mga tribe. Diba? Yung mga tribe dyan, yung mga ancestor domain nyo, pinaglalaban nyo, dahil kinukuha ng gobyernong bangag. Diba? I met a lot of, mga tribe dito sa US na galing sa Pilipinas. You have to fight for what is right. Bangag na po ang namumuno sa inyo. Sila lahat, walang habas ang smuggling, kidnapping, pulboroni, corruption. Lahat sila ang tapos yung mga oligarchs, okay, na hindi nagbabayad ng taxes na mga siningil na panahon ni Duterte, kakampi na nila. At itong mga oligarko na to, sila ang nagpapahirap sa inyo. Tumaas ang kuryente, tumaas ang yung bigas, tumaas ang bilihin. Kayo ang kaluluoy. Kawawa kayo. Kaya kung hindi kayo, and I am praying na mag-take over ng government. Okay? Whether si Sara or military or whoever. Ako talagang dinadasal ko, unahin yung magkaroon ng batas or executive order, I don't know, tanong natin sa abogado na gurgurin lahat. Okay? Gurgurin ang lahat na nagkasala sa batas. Unahin si Bangag, si Lisa Tanas, si Torre, si Tambahudas, lahat na nasa Kongreso, Senado na lumabag sa batas, gurgurin lahat. Alam nyo, pag nagkaroon ng batas, nagkaroon ng takeover later on, let's say military, pagpalagay na natin, for sure may nakikinig dito, pag pinagurgur nyo lahat yan, na based on legalities at kanilang mga kasalanan, mababawasan yung mga demonyo, matatakot yan. Eh kung ako, I don't care kung kundinahin ako ng potangay ng mga international kung ako unang-una kong executive order, Gorgor, executive number 1, Gorgor the smuggler, Gorgor the pulboronic, Gorgor the kidnapper. Lahat ng mga heinous crime. Gorgor number 1 yan. Yan ang gagawin ko. Believe me, matatakot lahat yan. Then we have a better country, a better Philippines. Yung pamilyang yan, gurgurin. Dahil sila ay promotor ng lahat ng kababuyan sa Pilipinas. Ay, nako. Itong si Lisa Tanas nandito. Ikaw, sasagutin kita, Lisa. Puro kasalta, Marlica, ba't hindi ka umuwi at mag-rally? Bakit mo ako pauwiin? Gaga ka o alpot ka? O demonyo ka, si Lisa Cano. Bakit mo ako pauwiin? Dito ako nakatira. Julul. O, gurgur ka. O, bayad ka ba? O, wala ka na bayad kay Lisa ngayon. Ginurgur na kita. Ako nagugurgur sa'yo. O, death penalty sa corrupt, sabi ni Tamba Monyo. Yes, yun na nga, gurgur. Gurgur na palangga ang parusa. Hindi talaga na may manguna sana mga member ng KDC. Di ba nag-declare na nga sila, Joseph? Nag-declare na sila ay pupunta sa kalsada. Then you have to be part of it. Di ba? May mga demonyo pa ba dito? Masarap mang-gurgur ngayon eh. Makaganti man tayo sa kahayupan nila. Sabi ni Christian, nagsabi na lulusob ang KOJC na lulusob sila sa Malacanang Atty. Rock every Friday po sa EDSA Shrine ng mga tao pupunta. Paki-announce po. Yan. Diba? Yes, pumunta po kayo. Yan, nabasa ko yun.
you have to go. Okay? Kailangan, you have to speak up. Kailangan, sabi ko nga, yung mga polis nakita, yung iba naman doon, napipilitan lang sila, they will not hurt you. Ako, sigurado ako, basta peaceful lang kayo. Hindi kayo sasaktan ng mga yan. Kasi yung mga yan, naghihintay lang din sa inyo.